Yes sir! Dahil nakakain na na maayos, kaya bago mag-umpisa sa isang set, ito pala last set ko na to, tapos drop set. Bibihira ko lang ginagawa itong chest press na barbell yung ginagamit kasi medyo problematic ako rito. Yung balikat ko problematic lalo na sa flat, tapos ito incline naman to, medyo okay siya, kaso nga lang madalas akong mag-isa lang mag-ensayo eh. Ang mahirap kasi pagka bar kasi ang ginagamit mo, tapos mag-isa ka lang, pagka sumablay ka or isagad mo yung limit mo sa pagbubuhat, pag nagkamali ka rito pwede ka talaga ma-aksidente. Yun naman yung disadvantage nito. Hindi kagaya sa dumbbells or dumbbell, pagka hindi mo na maiangat pwede mo siya bitawan pababa, hindi ka ma-aksidente o safe ka pa rin. Ito kasi kailangan mo talaga siyang ibalik sa taas or ilapag sa dibdib mo na maayos para mapagulong mo pababa pagka naalanganin ka. Yun naman yung malaking kaibahan. Hindi kagaya sa dumbbell, kahit dumbbells or dumbbell, kahit paik, sakarin mo yung pagbubuhat mo to failure, pag hindi mo na maiangat pwede mo siya ibitawan pababa eh. Ang ano lang doon, magkaroon ng malakas na kalabog pag ibagsak mo. Pero pwede mo na rin namang kontrolin din yung pagbaba. Kahit pag angat, hindi mo na kaya, kontrolin mo pagbaba, wag mo lang ibagsak. Yun naman yung kagandahan doon, safe ka. At pa ito failure mo yung ano. Ito kasi kailangan mo talaga magtira ng mga kalahating set. Kalahating set, kalahating reps pala, set naman. Kalahating reps para maibalik mo dito sa bitan niya o sa rack. Yun naman yung ano dito. Kaya yun yung paano ba? Wala na akong masabi, meron kasi napakalakas ng music eh. Kaya maobliga tayong mag voice over. Yun na nga yung sinasabi ko, drop set. Yung ginagamit ko pa rin ditong style, full range of motion pa rin. Hindi talaga ako komportable dun sa parang magpantay lang yung balikat at saka siko. Sa akin talaga babang baba yung bar lumalapat talaga sa upper chest ko ang target muscle ko kasi dito yung upper chest gano'n. Tapos yun pa rin, time under tension, mabagal na pagbaba, tapos kaunting hinto sa pinakailalim. Sa iba sasabihin na hindi daw perfect form yung ganyan o ano pa bang sabi, basta maraming mga nagsasabing ganito ganyan di ko naman sinusunod sila ang sinusunod ko yung saan ako komportable. Bakit mapilitin yung mga bagay-bagay na hindi ko na-enjoy. Sabay ganun. Kasi sa madaling sabi kasi wala naman talagang perfect na execution. Nasa sayo na yun, nasa sa atin na yun kung paano natin i-execute. Kung sa execution nila na-connect nila yung mind muscle connection, mas ramdam nila, is kanila yun. Pag ginagawa ko yung style nila, hindi ko naman ma-connect. Ang mas mararamdaman ko yung shoulder pain. Paano ko ma-enjoy yung ganun? Tsaka ibig sabihin hindi talaga hindi fit yung bone structure ko sa ganung execution or technique. Ano pa ba? Basta ganun yun, huwag kayong magulo. Basta kung ano yung natin, yun na yun. Sorry. Hindi nga. Ang ano kasi sa iba, sa mga science ngayon, yun yung sinasabi nila ganito, para kahit sina Jay Cutler, Ronnie Coleman, hindi naman din nila talaga sinasagad yung sa kanila kasi doon nila nararamdaman yung tension, constant na tension at tuloy-tuloy na tension sa workout nilang muscle. Kaya yung sa kanila hindi nila sagad, di nila gaanong ibaba yung full range of motion, tinatanggal nila. Pero sa ibang mga naman din, tinuturo din yung full range of motion. Kay Arnold Schwarzenegger nga, yung dumbbell fly nga niya, pag fly talaga yung batak talaga yung dibdib, yung halos lumalapat na yung dumbbell sa sahig kung sabihin mong mali yun, bakit naman si Arnold yung may pinakamagandang chest sa buong mundo ng bodybuilding? Bodybuild siya yung may pinakamagandang chest sa lahat ng mga bodybuilders. Kahit nga si Ronnie Coleman, doon pa rin sila humahanga paano daw na bukod sa genetics plus malaking factor rin talaga yung pag workout o yung workout. Ganun lang talaga yun. Hindi yun sa
purong genetics lang, kahit gaano kaganda yung genetics mo, di mo naman win-workout yun, wala pa rin.